Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking Day 19 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang pagpatuloy ng series about full armor of God at ang topic po natin ngayong araw, August 15, 2024 ay Armor of God, Shield of Faith. At ang scripture po natin ngayong araw ay Ephesians 6 verse 16. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flame darts of the evil one. Sa Tagalog naman po, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab sa palaso ng dyablo. Teaching number 1, Christian are both offensive and defensive. Ang mga Kristiyano daw po ay maging offensive and defensive. Dapat na hindi lang tayo maging offensive dahil hindi tayo dapat bubugbog, sarado lang kay Satanas sa mga tukso na ginagawa niya. Kailangan maging defensive tayo at gamitin ang pananampalataya para sa mga tukso na binibigay sa atin ng dyablo. Teaching number 2, Satan's flaming arrows include deception. Ang mga palaso o flaming arrows ni Satanas ay ginagamit niya para mapahina tayo, mapalapit tayo sa kasalanan o kasamaan o mga tukso, at ang lahat ng flaming arrows o palaso ni Satanas ay kailangang ginagamitan natin ng shield of faith o pananampalataya. Teaching number 3, the shield of faith is complete trust in God. Ang shield of faith daw po is maging kompleto ang pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos sa pagligtas sa atin at patuloy tayong gamitin o suotin natin ang shield of faith o patuloy tayong manampalataya sa ating Lord. Application number 1, be both offensive and defensive. Sabi po dito na dapat po ay maging both offensive tayo and defensive dahil hindi pwedeng puro lang tayo laban, puro lang tayo basa ng Bible, ganyan. Dapat din maging defensive tayo o manampalataya o ang shield of faith. Kasi kung magiging offensive lang tayo o sugod lang tayo ng sugod sa digmaan, tapos hindi tayo magiging defensive, at yung mga palaso ni Satanas ay hindi natin maiiwasan kasi wala tayong pananampalataya o shield of faith. Application number 2, fight deception with faith. Sabi po dito na kailangan natin labanan ang mga tukso o deception ni Satanas gamit ang pananampalataya o ang salita ng ating Diyos. Isa-isip at isa-puso din po natin ang salita ng Diyos ay siyang maggagabay sa atin. Application number 3, practice trusting God completely. Sabi po dito na practicein natin na buo yung trust natin sa ating God. Sabi po na lagi po tayong magtiwala sa ating Panginoon o practicein yung mga salita ng Diyos o Word of God o practicein natin yung pananampalataya sa Kanya dahil ito yung shield of faith natin. Discussion: what is the role of shield of faith in our Christian life? Para po sa akin, ang role po ng shield of faith ay patuloy tayong manampalataya sa ating Lord. Ang pananampalataya sa Kanya ay itong makakaligtas sa atin sa mga palaso ni Satanas. At kailangan din po na bilang isang Kristiyano ay maging offensive and defensive tayo sa paglaban natin kay Satanas. Kasi kung offensive lang tayo, yung puro lang tayo laban tapos wala tayong pansalag sa palaso niya, is matatalo tayo sa tukso niya at doon sa apoy na maliit
at mapapalaki ito. Kailangan po natin na maging defensive tayo, at ang pagiging defensive ay kailangan tayong gumamit ng pananampalataya at mga salita ng Diyos para mapanalo natin ang laban, o gamitin natin yung shield of faith na binigay sa atin ni God, or yung full armor of God. Ngayon lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.